Demon Emperor Chapter 471. Ang nakaraan ipinahayag ni Zugi sa mahal na emperador, na may mga kaibigan siya taga Mindanao Empire, para tapusin paparating na backup. Sobra pagkabigla ng emperador at dalawa niyang anak dahil di nila alam ito. Nagpapatuloy. Mga taga Mindanao, kung alam ko lang, nakikipagsabuatan ka pala sa kanila, kaya mo pala hinayaan na dumalo sila sa birthday ko. Kahit hindi sila invited, inubos pa nila lahat ng handa, nag-take out pa sila. Walang hiya. Nabigla ang emperador dahil ngayon nilang nalaman na may nangyayaring sabuatan sa handaan. Nung nawala ka, saka nagsimula ang mga rebelde. At nawawala din sila. Hindi ko mahagilap kung nasaan na sila. Pero 5,000 lang naman ang bilang nila. Sigurado ka ba na kaya nilang labanan ang 50,000 na malakas kong gwardya? 5,000 ba ka mo? Yun lang kasi ang sumama sa delegasyon. Ako ang punong ministro at nakatalaga ako sa pasok-labas sa imperyo. Hawak ko ang import at saka export ng bansa. Pag hindi sila nagbigay sa bulsa ko, hindi ko sila padadaanin. Mahigit 1 taon nang nakalipas. Ako at saka si Tubo Tiisan, ang mga piling lalaki niya ay pinapasok ko dito bilang mga businessman. Para walang makapagsabi na nasa panig ko ang mga ministro. Para hindi niyo malaman ang binabalak ko. Ikaw at ang ungas na si Dugo Santian ay hindi naging mas matalino sa akin. Ang totoo talagang bilang nila ay 100,000 mga tauhan ng Mindanao na nasa imperyo ngayon. Kung ganon, magaling ang ginawa mong pagkukunwari. Para atang nakikita ko na ang mahirap kong buhay ay malapit nang magwakas. Ikaw lang, kamahalan, sa sarili mo ang dapat mong sisihin tungkol dito. Masyado kasing nakatuon ang focus mo sa away ng mga malalaking bahay sa loob ng bansa. At naiwanan mo ang pagbantay sa Korte Suprema. At naging bukas ito para sa akin. Kahit na nararamdaman ko, kamahalan, na malapit ka nang mamatay dahil sa edad mo, hindi naman kita minamadali. Gaya nga ng kasabihan, kamahalan, wala ka nang natitirang oras. Kaya ipamana mo na ito sa tagapagmana mo. Binibigyan ko siya ng daan dahil para sa kanya ay mahalaga ito. Kaya kamahalan, kung ayaw mong mapalitan siya, ang tinutukoy ni Zugi ay ang mahal na prinsipe dahil magkasabwat sila. Punong Ministrong Sugi, talagang kilalang kilala mo na ako. Hindi pa rin dahil ang empty tactic mo ay nakakatakot na sugal. Muntikan mo na akong mapaniwala. Sa lahat ng tao sa mundo, ikaw lang ang makakagawa nun sa akin. Kamahalan, pag bumaba ka na sa pwesto, ang buong bansa ay magkakagulo. Kailangan na ng mamumuno para sa tamang daan. Mahal na prinsipe, kaya mo ba? Ano? Kunwari nabigla ang mahal na prinsipe, pero scripted lang pala ang acting nila ni Zugi laban sa mahal na emperador. Punong Ministrong Sugi, masusi ka talagang mag-isip. Kahit mapanalunan mo pa ang trono, ang mga tao ng bansa may hirapang kanilang tanggapin bilang bagong emperador. Wala ka pang napatunayan o naipagawang mga kalsadang lubak. At nandyan pa si General Dugo na kakaharapin mo. Kaya pinili mong mas maganda na lang maglagay ng taong kaya mong kontrolin. At may mahaba ka pang oras para agawin to sa kanya. Nalaman na ng mahal na prinsipe na gagamitin lang pala siya ni Zugi bilang panakip butas. Kamahalan, masyado mo namang sinugatan ang puso ko. Ang pagbibigay ko sa kanya nito ay perpekto. At wala talaga akong balak na agawin ng trono sa simula pa lang. Ang pagre-rebelde kong ito ay ginamit kong pagkakataon para makausap ka, kamahalan. At tungkol naman kay Dugo Santian,
Ha 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 ha. Napakadali lang. Kailangan ko lang kunin ng Jidsil mo, kamahalan. At i-chat ko sa messenger si Tuba Tiisan sa gilid ng hangganan ng bansa para lumusob. Dahil walang suporta si Dugo galing sa emperador, kakaharapin niya ang hukbo ni Tubo Tiisan. Hanggang saan kaya ang itatagal ni Dugo Santian kapag nakaharap niya ang kaniyang karibal sa asawa na si Tuba Tiisan? Napakagaling talaga ng mga galaw mo. Walang mintis. Pero punong ministro, tandaan mo, ang perpektong plano ay napakadali lang ututan. Simulan niyo na! At nagbigay na ng hudyat ang emperador sa mga natitirang kawal ng palasyo. Si Prinsesa Yuning pala ang namumuno sa kanila. Hulihin niyo yung mga rebelde! Pinagsamang gwardya ng palasyo at aninong kawal. Maskaradong may mga mahabang balbas na pula. Magkasabay itong lumusob sa hukbo ni Zugi. Kamahalan, nung nakikipaglaban ka sa ikalawang prinsipe at ang iba, nailabas mo na lahat ng baho mo kaya wala ka nang may lalabas pa. At biglang tumayo sa harap ni Zugi si Pula at Puti para protektahan siya. Sabay sila nagpakawala ng isang malakas na enerhiya. Tumilapon lahat ang mga gwardya ng palasyo kasama na yung mga aninong kawal. Sino itong dalawa? Ethereal states. Naglalabas silang dalawa ng isang malakas na aura na tinatawag na Nen. Si Pula at saka si Puti. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nagkamali kayo, hindi pa sila ethereal stage. Dahil kung ganun, hindi na ako maghintay ng matagal para gumawa ng hakbang. Pero malapit na silang maging ethereal stage. Ang kanilang pinagsamang atake ay kasing lakas ng isang ethereal stage. Ipinagyabang ni Zugi ang kaniyang pinakamalakas na dalawang sundalo na sina Pula at Puti. Kamahalan, ito na bang pinakahangganan ng kakayahan mo? Isa lang ang may papayo ko sa'yo. Sumuko ka na habang may pagkakataon pa. Wala nang magawa ang emperador dahil naubusan na siya ng alas. Tumatawa na lang siya na parang baliw. Punong ministro, huwag kang magpakasaya agad. Ang inutusan ko ay hindi yung mga aninong kawal o gwardya ng palasyo. Silang dalawa. Bigla na lang siyang ginapos ni Pula at Puti. Sobrang pagkagulat niya, hindi niya inaasahan ang kaniyang pinakamalakas na mandirigma ay siya pala ang huli sa kanya. Kayong dalawa? Bakit niyo to nagawa sa akin? Patawarin mo kami, punong ministro. Nagpapasalamat kami sa pag-aalaga mo sa amin sa mga nakalipas na taon. Pero kasama kami sa 5 banal na dragon ng kamahalan. Sumusunod lang kami sa utos. Nagulat ang lahat dahil sa nalaman nilang katotohanan. Kasama na dito ang dalawang prinsipe. Ano? Pati si Prinsesa Yuning wala ring alam. Kung ganun, totoo palang may 5 banal na dragon. At ang hindi makapaniwala at pinakanabigla sa lahat ay si Zugi Kanpeng. Kinagat na lang niya ang kanyang ngipin dahil sa galit. Pagkatapos, huminahon din siya kaagad. Tinignan ko yung listahan ng mga dalubhasa ng pamilya emperador. Pero walang nakalista doon na pangalan ni Pula at Puti. Kayong dalawa, hindi ba yan ang totoong pangalan nyo? Tama ka dyan. Sinunod lang nila ang inutos ko sa kanila. Ang totoong pangalan nila na nakalagay sa kanilang birth certificate ay Pantas ng Langit at Lupa. Kaya pala ang tapang-tapang kanina ng matandang emperador mag-isa. Humarap sa maraming kalaban. Dahil nasa tabi niya lang pala ang dalawa sa 5 banal na dragon. Nasyak ng husto si Zugi. Tinamaan siya ng pinakamasakit na emotional damage.
At dito nagtatapos ang chapter 491. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo.